Last 2022, naglabas po kayo ng observation dito nga po sa party list system at party list groups na lumahok noong nakaraan. At ngayon, inilabas nyo na rin po ito pong pinakabago ninyong observation. Gusto ko malaman kung yung pag-aaral nyo po ba last 2022, may nabago po ba sa landscape ng ating party list groups o ano po ba, mas lumala po ba yung problema natin kumpara noong 2022 or noong nakaraang eleksyon? Okay, magandang tanong yan. Kasi kung titingnan natin yung statistics, may pagbaba. Kasi ang na-flag namin noong 2022 ay 122 out of 177 party list groups. So around 70% po yan. Ngayon, ang na-flag namin, mamaya pag-usapan natin yung reasons for flagging. Pero yung na-flag namin ngayong election cycle, 86 out of 156 or 55.13% to be exact. Sa unang tingin, parang may improvement pero qualitatively yung conditions ay ganun pa rin. In fact, kung titingnan mo yung proportion ng political dynasty noon at saka ngayon, mas mataas yung ng konti yung proportion ng political dynasty ngayon. Nagkataon lang, DJ Chacha at Ted, na mas marami kasing mga party list group noong nakaraang election cycle, gaya ng nabanggit ko, 177. Ngayon, nasa 156 na, technically 155 kasi merong isang nag-withdraw noong Disyembre. Kaya ganun pa rin ang sitwasyon and I would even say na lumalala ito kasi namamayagpag with impunity yung mga party list group na hindi kumakatawan sa interest ng mga mahihirap po natin. So we are not fooled by the numbers po sa puntong ito, DJ Chacha. Mas tinitingnan natin yung kondisyon o yung sistema na nagbubunsod sa pag-hijack at pag-bastardize ng isang sistema na dapat ay binibigay lang natin sa marginalized and underrepresented po.